Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Daga na kasing laki ng pusa? Ahas na kayang kumain ng buong baboy? At kalabaw na lagpas tao ang tangkad? Ilan lang yan sa mga dambuhalang hayop na ngayon nyo lang mapapanood. Umpisahan natin ang kwentuhan sa dambuhalang kambing. Ito ang Boer goat at ito ang pinakamalaking lahi ng kambing sa buong mundo. Pwede itong umabot sa bigat na 100 kilo at may taas na 5 talampakan. Ano sa tingin mo? Matangkad ba talaga yung kambing sa video? O sadyang pandakaykok lang talaga yung lalaki na kapula? O ito, nakita mo na ba ang pinakamalaking cobra na nahuli sa kasaysayan? Nangyari ito sa bansang India kung saan nagbigay takot ito sa mga lokal na residente sa kung gaano kalaki ang makamandag na ahas. Ayon sa kumuha ng video, may bigat ito na 10 kilo at may haba na 15 talampakan. Delikado ang mga king cobra dahil sa taglay nitong kamandag. Kaya't hanggat maaari, huwag mo itong lalapitan at sa halip, hayaan mo na lang ang mga eksperto na makahuli rito. Ang susunod na inyong mapapanood ay ang pinakamalaking elepante sa Africa. Nakunan ito ng mga turista habang nagbabakasyon. Maaaring may taas ito na 12 talampakan base sa kuha ng video. Ikaw, hindi ka ba takot lumapit sa elepante? Hindi ko inakala na ganito pala kalaki ang mga ibon na albatros. Kuha ito noong 1920 sa dagat ng Germany at pinapakita nito kung gaano kalapad ang pakpak ng ibon na ito. Kung tutusin, ang kanilang pakpak ay pwede pang humaba ng 11 talampakan. Sa kasamaang palad, sila ay mga endangered species dahil sa mga basura na itinatapon sa kanilang tahanan na nakakaapekto sa mga ibon. Nakakita ka na ba ng higanting tuko? Ito ang New Caledonia giant gecko, ang pinakamalaking species ng gecko. Humahaba ito ng 14 inches, mas mahaba pa sa isang ruler. Sa tuwing sila ay nabubulabog, gumagawa ito ng ingay bilang babala na huwag mo silang hahawakan. Ang creepy no, yung tunog parang si Kayako sa The Grudge. Kapag hindi ka nakinig sa kanilang babala, pwede ka nitong kagatin. Noong taong 2011, nahuli sa Australia ang pinakamalaking buwaya na pinangalanang Cassius. May sukat ito na 18 feet at may bigat na 1,300 kilos, halos kasing bigat ng maliit na sasakyan. Dahil sa sobrang laki ni Cassius, binansagan ito na largest crocodile in captivity. Pagkalipas lang ng 1 taon, nahuli naman si Lolong sa Palawan at si Lolong ang tinanghal bilang pinakamalaking buwaya na nahuli ng mga tao. Ewan ko na lang pero baka meron nang pumalit kay Lolong bilang pinakamalaking buwaya na mauhuli pa lang ng mga tao. Ang balita wala na pala sa ilog ang pinakamalaking buwaya kundi nasa loob na sila ng gobyerno. Sa tingin ko, mas mabait pa ata si Lolong kumpara sa mga buwayang ito. Kung meron mang kinatatakutan ng mga buwaya, ito ang mga hippopotamus. Iwasan mo ito at baka sakmalin ka nito. Sa isang zoo sa India, makikita mo kung gaano kalaki ang hippo kumpara sa mga tao. Pinapalo pa nga niya ito na parang hindi siya natatakot. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat sa hippo dahil pwede ka nitong lamunin. Dito naman sa gubat ng Africa, pwede mong maka-face-to-face ang pinakamalaking palaka. Ito ang Goliath frog. Ang pinakamalaking specimen na nahuli ay may timbang na 5 kilo at may haba na 3 talampakan kapag nakaunat o nakastretch ang kanilang binti. Sa sobrang taba ng kanilang binti, mukhang pwede na yan iprito panlaban sa Chicken Joy. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba ng piniritong palaka? Yummy. Kung merong Goliath frog, meron din namang Goliath beetle at pareho lang din itong matatagpuan sa gubat ng Africa. Ito ang hinirang bilang pinakamalaking species ng beetle. O diba? Sigurado ngayon ka lang nakakita ng ganito kalaking insekto. Kahit mukha itong nakakatakot, ang Goliath beetle ay hindi mapanganib sa tao. Ang kinakain lamang nito ay tree sap o yung katas ng punong kahoy at kung minsan mga nabubulok na prutas. Tumungo naman tayo sa bansang Thailand para makilala ang pinakamatangkad na kalabaw sa kasaysayan.
Ito si King Kong. Sa taas na 6 na talampakan, siguradong manliliit ang kahit sinong tatabi sa kalabaw na ito. Sa tingin mo ba pinakain ito ng star margarine para tumangkad? Nakilala mo na ba ang mga Flemish giant rabbit? Akala ng iba na ang kuneho ay hindi kayang lumaki ng ganito, pero doon ka nagkakamali. Kaya nitong tumimbang ng hanggang 9 na kilo, halos kasing bigat na ng aso. Sa kasamaang palad, ang mga kuneho na ito ay binreed para gawing karne at kainin. Willing ka bang kumain ng kinatay na kuneho? Ito ang isa pang higante na mahirap paniwalaan na meron pala. Noong 2016, nahuli sa isang bahay sa London ang patay na daga na halos kasing laki ng pusa. Ayon sa mga nakakita ng picture, maaaring maliit lang itong daga na nagmukhang malaki dahil malapit sa kamera ang daga. Ano sa tingin nyo guys? Malaki ba talaga yung daga o naka-zoom lang sa camera? Kung may jumbo na daga, dapat ay meron kang alagang jumbo na pusa. Ito ang lahi ng Maine Coon Cat. Kaya nitong tumimbang mula 6 hanggang 11 kilo. Kapag ito ang alaga mong pusa, para ka na ding may alagang leon sa loob ng bahay. Maski ang aso ay mangingilabot pag may kasama silang Maine Coon. Wow! Minsan mo na bang naisip na merong palang dambuhalang manok? Ang sarap siguro pag ito ang ginawa mong chicken joy. Ang tawag sa lahi ng manok na ito ay Jersey Giant at ang maximum size nito ay 7 kilo. Sa sobrang laki, huwag na huwag mong gagalitin ang manok na ito kung ayaw mong ikaw ang sabungin. Isang araw, habang namamasyal sa Africa ang mga turista, nakasalubong nila sa kalsada ang marahil ay pinakamatangkad na giraffe sa buong mundo. Ayon sa tansya ng mga nakapanood, may taas raw ito na 20 talampakan. Sa sobrang tangkad, halos nanliit ang truck sa tabi ng giraffe. Bakit ka pa sasakay ng truck kung pwede ka naman sumakay sa likod ng pinakamatangkad na hayop? O ito, nakakita ka na ba ng malahalimaw na bubuli? Ang halimaw sa video ay ang giant salamander. Ganito lang kaliit ang katawan ng ordinaryong salamander. Sobrang laki ng diferensya kumpara sa higanting salamander. Matatagpuan lamang ito sa mga bansa gaya ng Japan at China kung saan madalas itong hinuhuli para gawing pagkain. Sa lahat ng mga hayop na nabuhay, ito na ata ang champion sa palakihan ng katawan. Sabi nila, mas malaki pa daw ito kaysa sa anumang dinosaur na namuhay sa mundo. Ito ang nakamamanghang blue whale na pwede mo ring mamataan sa dagat ng Pilipinas. May haba ito na 80 to 100 feet at pwedeng tumimbang ng higit sa 200 tonelada. Dito sa probinsya ng Bohol, naging sentro ng atraksyon ang reticulated python na si Prony. Ayon sa tagapangalaga kay Prony, may haba daw ito na 23 talampakan at may bigat na 280 kilo. Kahit sobrang laki ng sawa na si Prony, kapansin-pansin na hindi ito agresibo at para bang kasing amo ng aso. Dahil sa hindi nangangagat si Prony, maraming turista ang bumibisita rito para lang magpa-picture. Hindi lahat ng higante ay mapalad na inaalagaan. Ang iba, nagiging biktima ng mga hunter na gustong kumitil ng buhay ng mga hayop. Ang halimbawa nito ay ang rhinoceros, isa sa pinakamalaking hayop sa kapatagan ng Africa. Madalas sa mga dambuhalang rhino ay binabaril ng mga hunter para kolektahin ng sungay o hindi kaya ay ipagmalaki sa social media na meron silang pinatumbang hayop. Mali po ito at hindi dapat pinahihintulutan dahil ang mga rhino ay malapit nang maubos. Para sa susunod na video, tutuklasin naman natin ang 10 pinakamalaking lahi ng bovine. Kapag sinabing bovine, kabilang rito ang mga baka, kalabaw, buffalo at antelope. Ito at panuurin nyo nang makilala nyo sila. Number 1. Indian Bison. Kilala din sa tawag na gar, ang buffalo na to ay makikita lamang sa kagubatan ng India at Southeast Asia. Napakalaki nito na kayang tumimbang ng 1.5 tonelada. Mas mabigat pa ito sa katawan ng giraffe na pinakamatangkad na land animal.
Pinag-iingat ang mga tao na huwag lumapit sa wild animals gaya ng Indian bison dahil lubhang mapanganib ito. Kaya nitong maglabas ng puwersa na kayang ipantapat sa rhinoceros na isa pang higanting hayop. Kaya sa tuwing naliligaw ang mga Indian bison sa liblib na syudad, perwisyo ito sa mga tao. Nariyan ang pag-atake nito sa mga kotse na kanilang makakasalubong. Sa video, makikita na halos singlaki na niya ang kotse. Kung hindi kotse ang kanilang sinusugod, madalas mo itong makikitang nakikipag-away sa ibang lalaking toro, lalo na kung mating season. Mahigpit kasi ang agawan ng mga lalaki sa atensyon ng mga babaeng bison. Sa video, makikita kung gaano kalaki ang muscle ng bison na to. Number 2. Water buffalo. Sa bigat na 1,200 kilograms, ito ang pinakamalaking land animal na makikita sa Pilipinas. Mas malaki pa ito sa rhinoceros ng Sumatra. Maliban sa mabigat, kaya nitong tumangkad ng 5 hanggang 6 na talampakan. May sungay ito na kayang humaba ng 5 talampakan gaya ng baka sa video. Mabisa ang kanilang sungay bilang pantaboy sa kanilang kalaban gaya ng tigre. Isa itong uri ng wild animals na naninirahan sa gubat ng Asia. 7,000 taon na ang lumipas mula nang sila ay gawing domesticated o alaga nating mga tao. Masipag kasi itong umararo ng lupa at tiyak na maaasahan mo sa gawaing bukid. Tinawag silang water buffalo dahil sa hilig nitong manatili sa ilalim ng tubig. Kaya nga nitong pigilan ang kanilang hininga ng 3 minuto. At yan ang isa sa maraming superpowers ng water buffalo. Number 3. American bison. Sa bigat na 1,400 kilograms, ito ang pinakamalaking land mammal ng North America. Sa katunayan nga, ito ang napiling pambansang mammal ng bansang USA. Kung ayaw mong maniwala na dambuhala ang American bison, tingnan mo na lang sa video kung paano nanliit ang lalaki na to sa tabi ng bison. Maski ang ulo pa lang nila ay halos singlaki na ng katawan nating mga tao. Sa Amerika, madalas itong makasalubong ng mga motorista na nagiging abala sa kalsada. Napakalakas pa naman ito at kayang sirain ang iyong kotse. Dito nakakakuha ng tsansa ang ilang turista para magpa-picture sa higanting hayop na to. Yon ay kung ligtas sanang lumapit sa kanila. Sa sobrang nilang laki, maski ang oso ay hirap silang kainin. Dahil sa kanilang bato-batong muscle at purong lakas, pasok sila sa ating amazing list. Number 4. Wild yak. Sa bigat na 1,200 kilograms, mas mabigat pa ito sa mga camel. Ang mga wild yak ay makikita sa kabundukan ng Himalayas kung saan palaging nagyayelo. Kaya naman nag-evolve ang mga yak na may makapal na buhok bilang pangontra sa lamig. Importante sa mga tao ng Himalayas ang wild yak dahil katuwang nila ito sa gawain gaya ng pagbubuhat ng kalakal. Walang maayos na kalsada rito at umaasa sila sa yak bilang transportasyon. Ang hayop din na to ay pangunahing pinagkukunan ng gatas. Sa unang 3 buwan ng yak, kulay puti ang kanilang balahibo kaya ito ang pinaka-cute na hayop sa ating listahan. Pero pag nakita mo kung paano sila makipagbakbakan, walang cute sa mga baka na to. Ginagamit nila ang buong lakas at ang pares ng sungay upang patumbahin ang kanilang kalaban. Mga lalaking toro lang ang gumagawa nito dahil sa agawan sa atensyon ng babaeng yak. Number 5. Gayal. Kilala din sa tawag na miton o di kaya ay drang ox, ang gayal ay makikita lamang sa kabundukan ng India. May tangkad ito na 3.6 feet at kayang bumigat ng 1 tonelada. Mas mabigat pa ito sa higanting moose ng Amerika. Kahit mukha itong pangkaraniwang baka, hindi ito ginagamit ng mga tao sa India katuwang sa pag-aararo. Hindi rin ito hinuhuli sa gubat bilang pagkain. Ayon kasi sa paniniwala ng mga tao rito, ang gayal ay isang sagradong hayop na hindi dapat pinagtatrabaho at hindi kinakain. Sa halip, hinuhuli na lang ito para ilagay sa zoo kung saan sila pwedeng masilayan ng mga tao. Number 6. Giant eland. Mukha itong uri ng usa pero believe it or not, kalapit itong kamag-anak ng mga baka.
Matangkad ang toro ng giant eland at may taas na 7 hanggang 9 na talampakan. Mas matangkad pa pala to sa mga basketball player ng NBA. Meron itong mahabang sungay na ginagamit ng mga lalaki pantaboy sa kanilang kalaban. Grabe kung mag-away ang mga eland at parang wala ng bukas. Kahit higante ang kanilang katawan, nagiging target pa rin sila ng mga predator gaya ng African wild dog. Number 7. Banting. Kilala din sa tawag na timbadaw, makikita lang ito sa kabundukan ng Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam at Cambodia. May bigat ito na 950 kilos, 2 beses yan na mas mabigat pa sa polar bear. Mabilis mong makikilala ang lalaki sa babae dahil sa kanilang kulay. Ang babae kasi ay kulay brown, samantala ang lalaki ay mas maitim. Sila ay endangered animals dahil sa dalas nilang huntingin ng mga tao. Dahil dyan, maring pinagbabawal ang pagpatay sa baka na to at may kaukulang parusa sa sinumang lalabag. Number 8. Cape Buffalo. Sa bigat na 870 kilograms, ito ang pinakadelikadong buffalo sa ating listahan. Kada taon, kumikitil ito ng 200 Aprikano na sinumang magkamaling lumapit dito. Agresibo kasi ito at mabilis magalit sa tuwing may pumapasok sa kanyang teritoryo. Di bale na kung yan ay tao o kapwa pa nila buffalo. Meron itong sungay na parang hugis bigote at ito ang gamit nila panlaban sa kaaway. Hindi na bale kung yan ay elepante. Parang kuting naman ang tingin nila sa leon sa tuwing sila ay nagagalit. Hindi rin ito umaatras sa hamon ng rhino sa patigasan ng bungo. Dahil sa kanilang violenteng ugali, hindi ito na domesticate ng mga sinuunang tao, di gaya ng buffalo sa Asia na sobrang bait sa tao. Number 9. Tamaraw. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking land mammal na makikita sa Pinas. Gayunpaman, espesyal ang tamaraw dahil isa ito sa pinakamaliit sa pamilya ng Bovidae. May timbang lang ito na 240 kilos at taas na 3.4 feet. Sadyang napakaliit nito kung itatabi mo sa mga heavyweights gaya ng gaur. Gayunpaman, dapat mo silang makilala dahil malapit nang mabura sa mundo ang kanilang populasyon. Ayon sa research, meron na lamang 200 pares ng tamaraw sa isla ng Mindoro. Kada taon, patuloy pa itong nababawasan. Kung nakilala mo ang pinakamalaking kalabaw, dapat ay makilala mo rin ang pinakamaliit. Ito ang anoa na makikita sa isla ng Sulawesi, Indonesia. Gaya ng tamaraw, malapit na ring maubos ang kanilang populasyon dahil sa deforestation at walang tigil na panghahunting sa kanila ng mga tao. May timbang lang ito na 200 kilos at taas na 2.9 feet. Amazing ang lahi ng anoa dahil ito ang tumalo sa tamaraw bilang pinakamaliit na buffalo sa mundo. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating list? Teka muna, meron lang akong isa-shoutout. Hello kay Yovri Rubite. Hello rin kina Cassie at Cassius. What's up kina Samuel Dane at Darin Samuel. Loren at Lola Lolita Masarap. At kina Zian Ken Layosa, Leraine at sa pamilya Dedase. Para sa huling video, may kilala niyo naman ang 5 pinakamalaking buwaya na nahuli ng mga tao. Medyo nakakatakot to kasi ito yung mga buwaya na kayang kumain ng tao. Pero kesa katakutan, mas maganda kung alamin natin kung paano makihati sa mundo ng kasama ang mga buwaya. Panoorin niyo ito. Pang-5 sa ating listahan ay ang American alligator. Kaya nitong humaba ng 14 feet at tumimbang ng 453 kilos. Kahit sobrang laki ng mga alligator, maraming tao ang ina-underestimate ang hayop na to. Gayunpaman, hindi mo dapat binibwisit ang mga alligator dahil sila ang apex predator ng North America. Kada taon, may 400 cases ng alligator attack sa mga tao. Noong 2011, nahuli sa Australia ang saltwater crocodile na si Cassius. Sa laki na 17 feet at 11 inches, kinilala si Cassius ng Guinness World Record bilang pinakamalaking buwaya in captivity. Siya rin ang may titulo bilang pinakamatandang buwaya na nabubuhay sa edad na 120.
Imagine, mas matanda pa si Cassius sa barkong Titanic na lumubog noong 1906. Number 4. Black Cayman. Sa haba na 15 feet at timbang na 500 kilos, pang-apat ang mga Black Cayman sa ating countdown. Sa kanilang laki, maraming eksperto ang nagsasabi na sila ang hari ng Amazon River. Pero dahil ito ay Amazon River, marami pang klase ng hayop ang kayang tumalo sa mga Cayman gaya na lang ng jaguar o di kaya ng isda na tinatawag na electric eel. Pang-apat din sa ating countdown ang buwaya na si Yai sa bansang Thailand. Sa haba na 18 feet, mas malaki pa ito sa buwayang si Cassius na una na nating natalakay. Yun nga lang, ayaw kilalanin si Yai ng Guinness World Record dahil si Yai ay isang produkto ng laboratory experiment. Si Yai kasi ay ang produkto ng pinagsamang saltwater crocodile at Siamese crocodile. Number 3. Orinoco Crocodile. Isa itong espesyal na klase ng buwaya dahil sila ay mga critically endangered animals. Meron na lamang 1,000 individual na makikita sa mga ilog ng Colombia at Venezuela. Pangatlo ang Orinoco Crocodile sa ating countdown dahil kaya nitong humaba ng 20 feet at tumimbang ng 1 tonelada. Dahil sa kanilang laki, madalas silang pinapatay dahil sa takot ng mga residente. Gaya ng Orinoco Crocodile, ang buwayang si Bujang Senang ay hinuli at pinatay rin ng mga tao. Naging notorious si Bujang Senang bilang man-eater at responsable sa pagkamatay ng maraming tao in a span of 30 years. Pangatlo sa ating countdown ang buwayang si Bujang Senang dahil nakapagtala ito ng haba na 19 feet at 3 inches. Sa ngayon, may kita ang kanyang labi sa isang zoo bilang parte ng kanyang natitirang alaala. Number 2. Nile Crocodile. Dito sa Africa, ang mga Nile Crocodile ang public enemy ng mga hayop. Dahil sa kanila, palaging takot ang mga hayop sa pag-inom at tila ba mas naging delikado ang tumawid sa ilog. Sa haba na 21 feet at timbang na 1,100 kilos, sila ang pangalawa sa ating listahan ng pinakamalaking buwaya sa mundo. Gayunpaman, maraming turista ang bumibisita ng Africa upang masilayan ang higanting buwaya ng Nile River. Speaking of tourist, marami ring turista ang bumibisita sa Australia para lang masaksihan ang 20-foot crocodile na si Dominator. Ang mga turista ay nakasakay sa loob ng maliit na bangka habang pinapanood nila ang dambuhalang si Dominator. Ito ang klase ng tourist attraction na hindi bagay sa mahihina ang puso. Number 1. Saltwater Crocodile. Noong 2011, nahuli sa Agusan Marsh ang kinilala bilang pinakamalaking buwaya sa buong mundo. Pinangalanan itong Lolong. Naging laman ng balita si Lolong sa loob at labas ng bansa dahil sa mala dinosaur nitong laki na aabot ng 20 feet and 3 inches. Dahil dyan, si Lolong ang pasok sa numero 1 pwesto bilang pinakamalaking buwaya sa ating kasaysayan. Sa mga hindi nakakaalam, si Lolong ay isang uri ng saltwater crocodile na nagkalat sa buong Pilipinas. Sa totoo lang guys, medyo traumatic sa akin ang makakita ng buwaya kaya okay lang ba kung palitan ko na ang video? Natitrigger kasi ako eh. In a count of 1, 2, 3, go! Ooh, much better. You know, wala nang crocodile sa video. Ngayon, balik na tayo sa ating topic. Lahat ng mga Pilipino ay aware sa panganib na dala ng mga buwaya, lalo na sa mga buwaya na makikita sa probinsya. Ang mga buwaya kasi ay walang kabusugan at hindi mabilis makontento. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila mabilis mapagod at hindi nagsasawa sa paghahanap ng resources na pwede nilang kamkamin, kainin pala. Kung meron pang higanting buwaya sa Pilipinas na hindi pa nahuhuli ng otoridad, please comment down below para mabasa nating lahat. Sana nag-enjoy kayo!
Maraming salamat. Paalam!